Isang mapagpahalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung paano maging buhay na patotoo o regeneration. At ang ating Bible verse ay mula sa John chapter 3 verse 3 to 8. At sinasabi sa ating scripture ngayong araw na Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell when it's come, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Mga kapatid, ang regeneration ay sikreto at sovereign act ng Diyos kung saan siya mismo ang nagbibigay ng bagong spiritual life sa makasalanan tulad natin mga tao. Ang tinatawag na Jesus na born again, hindi ito bunga ng sariling effort, kundi ito ay gawa ng Holy Spirit na siya mismo ang nagbibigay ng bagong puso, bagong desires at bagong nature. Ang dati mga kapatid, tayo ay patay sa ating kasalanan, ating dating katagyan ay patay na. Ngayon tayo ginawang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang awa mula sa dilim, dinala niya tayo sa liwanag, at ngayon binigyan niya tayo ng kakayahan na sumunod kay Kristo ng may tunay na pagsunod. So paano nga ba talaga tayo naging buhay na patotoo? Paano nakikita ng ibang tao pagbabago sa atin? At naririto ang ibang turo patungkol dito. Una, regeneration makes dead people live. Kung dati tayo patay sa kasalanan, ngayon ay may bagong buhay na tayo kay Kristo. Ang totoong patotoo ay makikita ng mga tao na hindi na tayo kagaya ng dati na mga bagay na wala tayong pakialam noon tungkol sa Diyos. Ngayon ay mahalaga na sa atin. Kung dati ang buhay natin ay puro sa sarili ng tayo nakataon, na selfish tayo, ngayon ay nagkaroon na ng direksyon at meaning dahil kay Jesus. Regeneration gives people a new heart. Ang sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan tayo ng Diyos ng patibagong puso at aalisin niya ang pusong bato natin. Kaya kapag tayo ay na-born again, ay nagkakaroon tayo ng transformation sa ating damdamin at desires. Halimbawa na lamang ay kung dati natural na sa atin ang magalit, manakit o magkasala, ngayon ay mas inuunan natin ng magpatawad, magmahal at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang dating pusong walang malasakit, ngayon ay pusong marunong magmahal at malasakit at umunawa sa ating mga kapwa. At nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.